Good day guys. So, meron tayong mga bagay na pag-uusapan ngayon. We have 6 topics pero yung last, panoorin lang natin sa last part ng video na to. Number 1, application in the labor market. Ano to? Ito ay patungkol sa wage rate. Number 2, minimum wage as price floor. Number 3, application in the foreign exchange market. So, foreign exchange, palitan ng pera. Okay? Number 4, labor migration and the overseas Filipino workers, OFWs. Ayan. And last is determination of rent. Let's start with the number 1. Ito pong 5 topics na to is ginagamitan po ng analysis of supply and demand. Lahat po ng 5 topics na to. So, number 1. So, meron po dalawang actors dito. And itong mga actors na to is motivated sa changes ng price of labor o yung ating wage rate. Walang iba kundi ang demand at supply ng labor services. Okay? Then, ano ba yung labor services na to? Ito yung binibili ng mga firms o mga companies. Ito yung ginagamit as factor input sa production. Kasi, hindi ka makakapag-produce ng isang bagay or makakapagbigay ng serbisyo kung wala kang laborers. Ayan. So, kailangan ng labor services. Dadako na tayo sa wage rate. Part pa rin to ng number 1. Pag high ang wage rate, bababa ang demand ng labor. Bakit? Kasi hindi kaya ng firms or company na magpasweldo ng maraming tao or laborers. Kapag low wage rate naman, mataas naman yung demand for labor kasi capable sila o yung mga firms or companies na magpasweldo o magpasahod. Individuals choose between leisure and work. Ano ba yung leisure? Ito yung parang rest days. Hindi ka nagtatrabaho dito, gala-gala ka lang, chill-chill ka lang. Ayan. Kagaya sa sinabi ko kanina, meron dito na kapag low o mababa ang wage rate, few are willing to work. Baliktad naman, kapag mataas ang wage rate, baba ang leisure or rest days kasi syempre sisipagin ka magtrabaho, malaki yung sweldo. Chooses work instead of leisure. Ikaw ba naman, sabi mo sasahod ka ng 1K. Sana all 1K, di ba? 1K a day. Hindi ka ba sisipagin magtrabaho nun? Kahit linggo papasukin ko. Di ba? Laban na to. Ito na ang number 2. Okay, sabi dito, firms will not hire because marginal benefit of the last worker is lower than the wage rate. Ang marginal benefit, ito yung parang performance ng worker nila. So, kung mababa ito, performance ng worker, laborer nila at hindi nag-benefit yung company, syempre hindi magkaka-profit yung company. Kung hindi nagka-profit yung company, mababa ang chance para mag-hire sila. So, dapat equal po sila. Ang wage rate at marginal benefit. Demand for labor decreasing, bumababa. While supply of labor increasing. Okay? And dahil sa pag-increase ng supply ng labor at hindi naman sila nakakapasok agad sa trabaho, nagre-resulta ito ng excess supply. It's considered as unemployed. This policy may be considered counterproductive. Bakit kamo counterproductive? Kasi imbes na mag-employ ng mga workers, kabaliktaran po ang nangyayari. It creates unemployed workers. Now, punta tayo sa number 3, application in the foreign exchange market. Pinag-uusapan na to ang pera ng ibang bansa, especially US dollars. No? Price of US dollars is determined by the interaction of demand and supply of US dollars in the market for foreign exchange.
demand for US dollars here in the Philippines is influenced by demand of imports. Pag mag-i-import po tayo galing sa ibang bansa, kailangan po natin ng dolyar, US dollars. Kasi yun nga po yung pinambabayad natin sa imports natin galing sa ibang bansa. Supply of dollars in Philippines are brought by export receipts, remittances, capital inflows. Remittances, padala. Kung may mga kamag-anak tayo na nasa abroad, papadala sila sa atin. Yung pera na yun, ang tawag doon ay remittances. Okay? Capital inflows. Yun naman yung mga foreign investments. May mga foreigners, pag nag-invest sila dito, syempre magkakaroon tayo ng dolyar. And yun na yung tinatawag natin na capital inflows. Meron pa dito na export receipts. Export galing sa bansa natin sa Pilipinas palabas sa ibang bansa, papuntang ibang bansa. Sila ang bibili sa atin kung ano mang produkto o serbisyo ang gusto nilang bilhin. Ito na, pang-apat na topic natin. This is about labor migration and overseas Filipino workers, OFWs. And supply of OFWs is influenced by wage rate. Kasi pag tumataas po ang wage rate, mas nakaka-attract po ito sa ating mga Pilipino na magtrabaho abroad. Siyempre, sino ba naman ang hindi mag-a-attract sa malaking pera o malaking sweldo? Demand for OFWs is influenced by wage rate. Bakit? Once na bumaba ang foreign wage rate, ang mga foreign firms or companies ay magdademand ngayon ng mga OFWs. Bakit? Kasi capable sila na magpasahod ng maraming laborers, to equating wage rate and marginal benefit. Equal lang po wage rate sa marginal benefit kung ano ang performance ng OFW or worker na hinire ng firms. Supply of OFWs is influenced by the exchange rate. So palitan ng pera na to. Bakit? High value of US dollars in terms of peso, well, syempre, obviously, mataas talaga ang palitan niyan. Bumaba man ng bahagya ang US dollars or value ng US dollars, ma-attract ka pa rin magtrabaho outside the country kasi mataas pa rin talaga ang palitan. So, kung susweldo ka ng $1,000 per month, meron kang 57 to 60K. So, talagang mataas yun. Kung i-compare natin dito, especially sa Pilipinas. Right, ito tayo sa pang-limang topic natin, guys, and this is all about determination of rent. At ginamitan na naman ulit ito ng analysis of demand and supply. And ano ba yung rent? It refers to the pricing of using land. It is a fixed input in the process of production. Prohibitive price of land in commercial districts in highly urbanized cities gaya sa Metro Manila. Kung sino man ang makakabili ng lupain sa Manila at makapagpatayo sila ngayon ng hotel, halimbawa hotel, they will sell units at prohibitive prices or magcha-charge sila ng high rental rates to recover expenses sa lupain kung saan sila nagpatayo ng hotel. It doesn't make economic sense na magpapatayo ka ng dalawang palapag na building sa isang commercial district, especially again sa Manila. Pag yun lang ipapatayo mo dun, magiging mahirap or challenging ito para ma-recover mo yung perang ipinambili o ginastos mo doon sa lupang binili mo. It will takes 2 to 3 times more years compare so kung magpapatayo ka ng medyo malalaki talagang establishmento, no? Ibabagay natin yung gastos natin para madaling bumalik. Parang ano siya ROI, return of investments. So ganun, hindi siya ganun katagal may balik kung ibabalance mo siya. Again, bibili ka ng mahal na lupain,
pero hindi mo i-maximize yung paggagamitan ng lupa na yun, syempre, hindi mo ma-recover yung naigastos mong pera doon. The best choice, magpatayo ka ng mas malaking establishment talaga. What is up? Ito na yung last part ng ating video. And pag-uusapan natin dito ang SWOT analysis. Ano ba to? Halos kakagising ko lang. Pero laban-laban na to. Yan, ano ba yung SWOT analysis? Isa po siyang strategic planning tool na ginagamit sa pag-evaluate ng isang business or project. Bakit SWOT? Apat yung letters niya, S, W, O, at T. S for strength, W for weaknesses, O for opportunities, A for threats. Ang strengths and weaknesses po is both internal. Within the business po siya. Focus lang tayo sa business, guys. For strengths, it is an advantage where a business does well. Ano ibig sabihin nito? Ito yung part where yung business is nagpe-perform ng maayos talaga. Dun sila magaling, dun sila malakas, dun sila nag-e-excel. And it gives the business an edge over competitors. So, may palag sila over sa ibang competitors. Hindi sila mapag-iiwanan. Sa weaknesses naman, well, ito naman yung kabaliktaran ng strengths. Well, kung kanina advantage, ngayon naman disadvantages. Ito yung part where kailangan ng improvements ang isang business. So, kamahina, palakasin mo and turn it into strength. Next, opportunities. Ang opportunities and threats is external naman. So, outside the business na. Sa opportunities naman is a business can take advantage of. Advantage, positive siya. An advantage to grow or improve. And then lastly, threats. So, kung kanina positive, ngayon negative naman, no? Threats can cause problem or harm a business. And I will give you an example of these four. For example, isang milk tea shop. Uso yun ngayon sa Pilipinas, especially nung post-pandemic. Ang strength niya is good location. Pwede ka magpatayo near sa mga schools, universities, ayan, elementaries, and talagang hahakot ka ng customers dyan. Then, its weakness is limited capital and small space. Then, ayun, opportunity, growing milk tea culture in the Philippines, and also, rising number of students. Para naman po sa threats, syempre, hindi lang naman ikaw yung may business ng milk tea shop. Malamang meron ka ring competitor. Ito pa yung magiging threats. Strong competitors with bigger shops and offers more product variety. Kung sa budget naman, meron din naman mapupunta sa business mo at meron naman mapupunta dun sa ibang business. Competitor talaga. Depende na lang talaga sa taste ng tao at sa budget ng tao. At ayun lamang po ang SWOT analysis. Thank you for watching. Thank you for watching, Sir Jed. If nakaabot kayo sa video na to, thank you so much po, and I hope maging successful po itong vlog na to. Subscribe pa ba kayo sa channel ko? Subscribe na kayo sa channel ko. Bye! Thank you, Sir Jed.